tiwala na pinagkakaroon sa atin ng ating mga kababayan at tayo ay masaya at tayo ay tinulungan na makabalik sa ating sa Senado. Opo. Number 2 po kayo eh, sa number 3. Mhm. Number 3. Opo. Ano sa basa ninyo? Bakit ganyan bakit napakataas ng ranking ng inyong boto, Sen. Bato? Yung biglang yung pagtaas ng anong ranking, kasama na si Senator Bongo, ay, alam mo, it came with a heavy cost. At ang cost na yun, yan yung freedom ni Pangulong Duterte. Yun kasi, nagsimula yan nung kanilang binala si Pangulong Duterte doon sa dahil. Yun na, nagsipagtaasan na yung aming ranking sa survey. So, at sa habang unikot kami sa buong Kapuluan, ano nga sinasabi na mga babayan is relax na kayo dyan, kami nang bahala at ipapakita lang namin sa election, sa aming pagboto, yung aming sama ng loob sa kanyang ginawa kay Tatay Digong. So, we attribute everything to Governor President Duterte, yung kanyang yung paghuli sa kanya. Doon po nagsimula na nagalit ang taong bayan at masasabi natin na yung aming natanggap na boto ay mga protest vote yun. Protest vote doon sa ginawa nilang yung kay Pangulong Duterte. Ito po bang pagpasok naman ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan, kanina yung si Kong Dante Marcoleta na sa mga nakunang survey, halos hindi naman natin nakikita sa winning circle. Ito ba ikinagulat pa ninyo, Senator Bato? Yes, halos lahat naman yun, nagugulat. Dahil sa survey na ay hindi na sa bababa sa ilalim. So, biglang umakyat. Ang kay Senator Marcoleta at kay Senator Bam Aquino, nagsasabihan natin naman dahil yun nga, kinarga sila ng iglesia. So, maybe ko sila na talagang alat at alat sila din kinarga ng iglesia, kagaya ko, kinarga tayo ng iglesia. So, but then, nakagulat yun. Kasi yun nga, si Senator Bong Revilla, kinarga rin ng iglesia, pero nung una, nasa taas siya ng survey. Pero ngayon, medyo nasa ilalim siya. So, yun nga, yan yung mga unexpected natin pagdating sa elections. Meron dahil dyan, merong ilang nagsasabi, kagaya ng mga viewers natin dito sa ating opinion poll, na mukhang itong mga survey na ito ay hindi tama ang ibinigay na resulta. Parang meron silang agenda na para mawalan ng lakas ng loob ang mga, di ba, yung mga suporta. Parang huwag nang suportahan itong mga kandidatong ito. Kaya laging hindi sila, parang sinadya Senador Bato, na ilaglag sila sa survey. Ano sa tingin po ninyo? Parang gano'n na rin, no? Kasi nga, it has been proven dito sa mga cases ng mga nananalo at yung mga nahirapan rin na mga pasok sa Magic Circle, sa Magic Plan, yun nga, that proves the point na sinasabi mo. So, in my case naman, yung sa akin naman, masasabi ko rin yung other points, dahil nga sa last ng mga surveys na ginala prior to the election, ay nagsasabi mo na si Senator Bongo ay away number 1 at saka yung ako ay nasa 2 to 4 yung aking statistical ranking. 2 to 4. So, tama-tama lang rin na naging tuloy tayo ngayon. So, pasok mo sa sabi ng survey. So, all others, hindi ko nagagulat nga. Yung kay Bam Aquino, kay Senator Pangilinan, ating nangyari kay Senator Bong Revilla. Yun ang medyo
Kaya nga wala. Sa bibigyan ulit kayo ng pagkataon, 6 na taon ulit ito, Senator Bato, ano po ang aasahan ng mga botante sa inyo? Kung asahan mo nila na anong dumagdes no, sa aking buong sa aking magkakaya na gampanan ko yung aking mandato at kahit na masasabi nila na ako yung nasa oposisyon, ngayon ay talagang opposition ako ito akin, pero I will not be an obstructionist opposition na kung mayroon mong magagandang programa ang ating gobyerno, well, we are going to support that. Hindi tayo opposition for the sake of opposing and opposing and obstructing everything that is being espoused by Malacanang, no? We will support kung nakakabuti yan sa aming bayan, i-supportan natin. Pero pag may nakita naman tayong mali at nakita tayong pang-abuso, you expect us to stand our ground at panindigan namin kung anong dapat at anong tama. Itong panibagong, yung 12 kasama ninyo na bagong halal, makaka-apekto ba ito sa kinakaharap na impeachment case ni VP Inday, Senator Bato? Yes po, medyo may makaka-apekto talaga yan. Because, alam naman, yung impeachment trial ay numbers game. So, we need more numbers to protect Vice President Sara and the side naman na gusto siyang matanggal sa kanyang pwesto ay kailangan rin ng numbers. So, naagawa nito ng numbers. Na-resolve nyo na ba itong punto na, kasi yung impeachment napag-usapan sa 19 Congress bago na po ang komposisyon sa 20 Congress. Ano po magiging pagtrato nyo doon? May dalawang school of thought dyan. Opo. Kung i-treat mo yung impeachment as kagaya ng normal na trabaho ng Kongreso na kung saan kapag natapos nagiging unfinished business siya at natapos na yung Congress, pagpasok ng panibagong Congress ay back to square one siya. Dapat babalik siya sa back to square one, start from scratch. But meron ng school of thought na nagsasabi na iba yung pagiging impeachment court ng Senado at iba yung pagiging legislative body ng Senado, wherein iba yung legislation, iba yung impeachment function ng Senado. So, sabi nila, once ito daw ay naipasa na, nasabit na sa Senado yung articles of impeachment, ay kailangan na talaga aksyonan ng Senado, regardless kung the succeeding Congress, no? The new set of senators ang mag-uupo as impeachment court. Pero, malamang kasi may mga bagong abogado, no? Like Akiko Pangilinan, Senador Marcoleta, mga abogado po ito, baka magkakaroon pa ito ng mainitang debate, no? Sa plenaryo ng Senado, Senador Bato? Most likely, because we expect that to happen once hindi pala, pag mag-reconvene pala kami ngayon, yung 19th Congress, hindi pa pala sila makaupo, yung mga bagong halal. So, ang kasama ko is yung original pa rin na 19th Congress. Pero it will only take around 4 session days bago kami mag-adjourn, and I don't think magkakaroon niya ng significant effect dun sa gagawing impeachment. So I'm sure the brunt of the impeachment proceeding shall be borne by the 20th Congress na. Meron lang kasi kumbaga sa administrasyon at Senador Bato, second half na po ito ng administrasyon ng Marcos administration. 3 years ang natitira. Kayo po, paano yung tinatrato itong bagay na ito, yung panibagong kapangyarihan ibinigay sa inyo bilang senador, Senador Bato? We hope and we expect sana
presko na mandato natin ay bibigyan din ng konsiderasyon ng kahit ng Malacanang, no? At yung kanilang mandato naman napatapos na, sana gamitin nila sa mabuting pamamaraan para naman makalimutan mo natin yung away-away politika, no? Positive muna tayo para sa ikabubuti ng bayan, magkakaisa muna tayo para gumanda yung ating bayan. Kasi kung nakapokus na lagi yan sa hidwaan ng politika, wala talaga, yung republic players nila, magbubunggo lang yan doon sa pagpupusintrate sa pagjiba sa kanilang mga kalaban. At yung mga kalaban naman ay magpupusintrate na rin sa pagdidepensa sa kanilang sarili, yung kanilang players. So, walang mangyayari maganda sa ating para sa ating bayan. Opo. Anyway, Senator Bato, alam ko marami kayong ginagawa. Saya at natutuwa lang po kami na nakapanayam namin kayo. Baka meron kayong mensahe, hindi lamang po sa mga bumoto sa inyo, 2 milyon na ito, kundi bilang senador, mensahe niyo po sa ating mamamayang Pilipino. Senator Bato. Salamat sa pagkakataon. No? Unang-una, ako nagpapasalamat sa lahat ng mga patuloy na nagtitiwala sa akin. Hindi ko po kayo bibiguin. Sagot ko kayo, itaga nyo sa bato. Masasabi ko sa mga nagtiwala sa akin. At doon ko sa pagkalaatan ko sa bayan ng Pilipinas, bumuto mo kayo sa akin o hindi, kakiusap ko naman sana sa how I wish no, magkakaisa tayo, ating sanang i-reduce kung hindi totally i-eliminate yung political bickerings for the sake of this nation. Sana mawala na yung siraan, mawala na yung bangayan at positive tayo kung paano natin papagandahin yung ating bansa. At kaya ay makakamit natin kapag tayo as a nation ay magkakaisa yung sambayan Pilipino. Yun po ang dasal ko para sa ikabubuti ng ating bansa. Salamat po, Senator Bato. At yan ay natutuwa kami at narinig din po namin sa inyo mga bagay na yan. Sir, ingat po kayo. Magandang hapon po sa inyo. Salamat po. Magandang hapon.